water, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. And good morning! Andito ako sa S Residences para ipapakita ko sa inyo yung unit na tapos na naming furnishing. Yung unit na to, parang 2 months na namin na furnish yung unit. Tapos na siya totally. Ang naging problema niya is may water leak siya sa bathroom. So, hindi namin siya maparent. Ipapacheck ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung basic furnishing namin. And possible na mga solution kung anong gagawin ninyo kapag may water leak sa unit ninyo. And ito na yung unit. So, ito yung water leak problem namin dito sa unit. Wala na siyang ilaw. Ganito yung situation niya. Yan. Active leak siya. And, tinitrace nila kung saan galing yung water leak ngayon eh. Ang naging problema namin, kailangan pala, pag alam nyo may water leak at hindi siya agad-agad masosolve, i-pull out nyo lahat yung nandyan na appliances na nilagay ninyo. So, nilagay namin muna dyan. And, nag-open kami ng window. Ito. Para yung moist, hindi masira yung mga appliances namin, and then yung furniture. Meron kaming ikakabit sana dyan na cabinet. So, hindi muna namin pinalagay dahil madadamage lang. So, ito yung situation dito. And, paano kapag ka nagkaroon ng water leak sa unit ninyo, ano yung process na pwede ninyong gawin? So, first, i-discuss ko sa inyo. Ano nga ba yung process kapag nalaman ninyo na may problema sa unit? Hindi lang yung water leak or anything dito sa unit. First is, i-coordinate natin sa admin yung problema. And upon turnover, yung unit ninyo, naka 1-year warranty yan sa SMDC. So if ever po na meron kayong makitang hindi ninyo, nakita ninyo na problema sa unit, so kailangan ninyong pumunta sa admin. And hihingi po kayo ng ito, concern slip. Dito sa concern slip, ilalagay ninyo yung unit owner, building, then details of the concern. And then kailangan nyo rin maglagay dito ng contact number, email, and date of unit acceptance. Ilalagay nyo din dito. Dito sa details, ilalagay nyo lang na water leak sa bathroom. And then, check nyo din kung ano yung available na date ninyo. So, i-check nila yan. And pupunta dito ang engineering staff nila para makita yung water date. And then, i-forward nila to kay SMDC. Then, maghihintay kayo mostly ng mga 1 week. And then, i-coordinate ni SMDC sa inyo. Magkakaroon kayo ng schedule doon for viewing ng water leak. Then, titignan ng contractor kung ano yung problema specifically, kung ano yung dahilan kung bakit may water leak sa unit ninyo. And then, i-coordinate siya sa taas. Possible, yung nasa taas, na turnover na. Kasi before, nung finurnish namin siya, wala siyang water leak. Okay naman na siya. Then, nilagay na nga namin yung cabinet. Doon lumabas yung water leak. And, kino-ordinate na namin sa taas. So, ongoing yung coordination sa unit. So, possible, yung sa taas ninyo and then sa gilid na mga unit, dahil hindi nila alam minsan kung saan nanggagaling. So, kailangan ititrace pa nila yun.
itong unit problem, parang ano na siya, umabot na siya ng magti 3 months na. Ay, December pa eh. So, 6 months na pala yung naging problema dito ni owner. So, kami yung nag-aasikaso at nagmamanage ng unit niya. Tinutuloy naman namin and nagpa-follow up kami lagi. Ang nagiging coordination lang sa taas, medyo matagal. So, maghihintay kami. And yung unit, hindi namin siya maparentahan. Yun ang naging problema. So, sabi namin sa unit owner is makipag-coordinate siya sa SMDC kung ano yung possible na pwedeng gawin temporary. And then, hindi rin siya namin maparent kahit sinabi ko na 20,000, ganun yung situation. And then, walang ilaw sa bathroom. Yan. So, yun yung mga possible na maging problema sa unit ninyo. Pero kapag kami yung nag-handle, kami po yung mag-aasikaso. Meron naman kaming mga water leak na within 1 month nagawa ng paraan. Like for example, inayos na nila, nakipag-coordinate yung sa taas, na waterproofing, nalagyan ng mga sealant or yung mga naayos na, and then magde-drain test yan sila kung okay na. Possible, bumabalik yung water leak, pero i-coordinate lang po sa admin. And then minsan nagkakaroon siya ng parang moist. Ang ginagawa namin doon is parang may ginagawa kami na ina-apply ng mga chemical para hindi na siya mag-moist. Yun yung ginagawa namin. And then, ang nag-aasikaso nito is si Tin. Si Tin yung naka-assign sa furnishing and at the same time sa water leak. Before, may water leak kami na nasa 24 units. Iba't ibang resident. Pero, naasikaso naman namin. Minsan, kami yung nakaka-damage kasi wala nang waterproofing. Like, for example, yung nasa shore residence. Minsan, hindi na siya sakop ng warranty. And, shoulder yun ni owner. Iwa-waterproofing, i-drain test, and then, after ilang mga weeks, okay na siya. Ang next na question is, magkano ba yun? Mostly, nagre-range siya sa 5,000 to 15,000. Depende po yun sa damage or sa water leak. Kasi, minsan, ayusin mo pa yung ceiling eh. Yun, aayusin mo pa yung ceiling and then yung obserbahan, medyo mahaba yung process. Pero yun yung nakikita ko minsan nasa 5,000 to 15,000. And kapag kayo yung nakadamage, katulad nito, kung kasama siya sa warranty, si SMDC ang bahala sa costing ng mga materials. Pero kapag na turnover na sa inyo and then more than 3 years, hindi na siya kasama sa warranty, kapag nag-water leak ng ganito, ang shoulder niyan is yung nasa taas, kung sino yung nakadamage. Pero kapag, like for example, kami naman yung nakadamage sa baba, yung unit na to, ang mag-shoulder ng repair. So, ganun po yun. And, ipapakita ko sa inyo, itutur ko naman kayo kung ano yung mga ginawa namin na basic furnishing dito sa unit. And for the basic furnishing, meron kaming nilagay dito na may may microwave shelves, but ngayon hindi pa namin nailagay dahil sa water leak nga. Baka mag-moist siya so masira. Ang nilagay namin is microwave, 2-door na ref, and washing machine nandito. May shower heater na rin kaming nilagay. Dining set, yung ilaw na accent dito sa dining area, and then sofa bed, and fan light. Yung fan light dyan ulit namin nilagay dahil nandito yung aircon sa bedroom. And cabinet. Dito naglagay kami ng aircon pump dahil malayo. Yan. So yan, nakikita nyo. Nagbutas kami dito. And i-repaint na lang namin. And facing siya ng amenities.
Sa mga unit owner na gustong magpa-furnish, just email us at inquiry@talktoteamdale.com. So meron kaming semi-furnished, basic furnishing, and interior unit, home styling, or home decor. Ayun. And see you in my next vlog. I-update ko kayo dito sa water leak kapag okay na siya. Yan. 2 a.m. in the car playing my favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun.